Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Sampal nga sa kahihiyan itong si Nograles na ito kay Jason sa lalong-lalo na ang isiniwalat niyang katotohanan at kabulukan ng mga politiko ng mga tambaluslos na ito na dapat talagang maimbestigahan dahil sobrang pagkabayas nga talaga ang ginawa nila sa kaso ni Ka Eric at Ka Badoy. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan kung sino nga ba talaga ang naglilingkod ng katotohanan ay siya pa talaga ang ginigit at talagang pinapasibak ng mga pulpolitiko na ito para wala na silang kaaway at wala nang kokontra sila. Pag sila ay nagnakaw ng kaban ng bayan, maliwanag pa nga sa buwan na sinabi nga ng international lawyer na talagang illegal nga talaga ang ginawang pagkakahuli kay Ka Eric. Kaya malaki ang tendency na makalaya nga sila at talagang buwebeltahan ang mga tambaluslos na ito, banat pa nga ng maraming netizen. I love President Rodrigo Duterte. He has lot of integrity, very humble. No wonder he is the best president. God bless, mabuhay, salute. Madam Lauren Badoy at Ka Eric, ako po ay sumasaludo sa inyong katapangan at paninindigan at huwag po kayong mag-alala. May karamihan sa mga tongresista, aatakihin sila sa puso. Ordinaryong mamamayan lang kami pero naiintindihan namin na hindi patas ang ginawang pagdinig at naiintindihan po namin kung ano ang dahilan. Ang mga Nograles, ama at anak, hindi talaga mananalo pagka-mayor pero sa pagka-congressman nanalo sila dahil walang Duterte na pumasok sa District 1. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sa Facebook page ni Mr. Jay Zonza. Ang nakalagay po dito mga kaibigan, totoo bang aabot sa 1.8 billion travel expenses budget ni Speaker for 2023? Pakitanong lang po ka Eric, I am the source. Siya pala ang source mga kaibigan, si Jay Zonza, sabi ha. Pero syempre, alam naman natin 'di ba? Kilala naman natin si Mr. Jay Zonza, no? Talagang crime din yan, no? Talagang nakikipaglaban din yan, guys, lalo sa panahon po ni Pangulong Duterte. Talagang vocal din yan sa mga mga corrupt, lalo na sa Congress, no? Corrupt ng mga senador. So mga kaibigan, ang gusto lang i-point out dito ni Mr. Jason sa mga kaibigan, patungkol po ito sa mga nangyayari po doon sa hearing. Dahil pinagtutulungan po nila si Ka Eric at itong si Miss Lauren Badoy. Kasi ang totoo guys, marami ding nagsasabi nito mga kaibigan hindi lang naman ako nakapansin Malamang kayo din siguro nakapansin din. Na set up talaga ang nangyaring hearing guys. Na set up po ang SMNI. Especially po na set up din ang mga anchors. Itong si Miss Lauren Badoy at si Ka Eric. Bakit ko nasabi na set up? Bakit ko parang nahalata na set up sila? Dahil guys, unang-una, dapat naman talaga ang pag-uusapan lang dun guys, yung fake news. Kasi yun lang talaga ang lumalabas sa balita mga kaibigan, patungkol po sa fake news Dahil nga may kumakalat nga daw na fake news, pinapakalat or disseminated nga daw ng SMNI itong fake news na to at kumalat na yan sa social media Patungkol po doon sa nagtatanong ni Ka Eric na 1.8 billion na travel expenses. Yun lang naman talaga dapat ang topic natin sa hearing na yon. Pero nang pagdating na nila doon guys, nagulat sila bigla. Ito yung unang araw ha. Bakit po hindi po nila isinama si Ka Eric sa si Miss Lauren Badoy? Yes, planado lahat. Yes, Susan, I agree. Planado lahat. Elena Calapis, it hurt my feelings watching the two in Congress. I'm so disappointed. The congressman treat them. Oo, no, nakaka-disappoint talaga. So, tuloy po tayo guys, no? Planado po lahat ang nangyari pong hearing na yan. Kasi guys, dapat
nung first day po ng hearing, dapat ando na kaagad si Miss Lorraine Badoy at si Ka-Eric. Hindi po nila in-invite. Ang in-invite lang nila, legal ng mga SMNI. Kaya nagulo eh. Kaya naguguluhan sila, bakit po hindi invited yung dalawa? Dapat invited kasi nga, ang topic dapat 1.8 billion na travel expenses ni Tambaluslos. Pero bakit biglang nagbago ang topic? Napunta doon sa mga kung ano-ano mga issue na hindi naman sa relevant doon sa pinag-uusapang budget nga na parang nilustay parang nilustay ng speaker. Ginamit sa pagta-travel, ganun kalaking pera. So nagulat ang lahat. Ngayon guys, nung nag-umpisa na po yung hearing, yun na. Lumabas na ang katotohanan. Set up nga. Kasi po, bakit biglang franchise na po ang tinututukan nila? Biglang nagsabi itong si Congressman Tambunting na, Ka-Eric, pasensya ka na pero this is not all about you. Biglang ganun po guys. Ang topic nga yung ang pinapakalat na fake news na sinasabi nyo eh. Bakit biglang sasabihin nyo na hindi naman pala si Ka-Eric ang pag-uusapan dito? Ang pag-uusapan ngayon, franchise. Kaya po sila nagulat guys. Kaya nga sinabi marami po nagsasabi na mga expert na mga abogado, no? Mga expert talaga, hindi yung mga abogado lang, na set up po ang nangyari. Dahil in-invite ang SMNI na hindi in-invite si Ka-Eric para po hindi po sila magdududa. Siyempre, pag in-invite mo kaagad si Ka-Eric, magdududa na kaagad yung SMNI. Naku, mukhang set up to . So ang ginawa nila, SMNI lang pinapunta nila doon at bigla nilang tinawagan si Ka-Eric. Pagdating na Ka-Eric doon, wala na. All hell broke loose na. Doon na nagkagulo mga kaibigan. Tapos, nung pangalawang hearing, yun na. Talagang tinarget na nila si Ka-Eric kasi alam nila na marami pong sasabihin itong si Ka-Eric. Dahil marami po siyang nalalaman mga kaibigan. Lalo na po si Miss Lorraine Badoy. Kaya kinontempt sila. So, kung titingnan nyo mabuti mga kaibigan, yung kaso na yon or yung hearing na yon, set up po talaga. Ngayon, ang isinasabi po ni, ito po mga kaibigan, may papakita ko lang sa inyo, no? Ito po yung request po eh. Yan po ang request po ni Nograles, guys, no? Ipakita ko lang, bago po natin i-play si Mr. Jason sa, ipakita ko lang sa inyo ang request po ni Congresswoman Nograles. Ito po, basahin nyo sa screen nyo, guys. Ganito siya kasalbahis, mga kaibigan. Ang sabi po dito sa balita, guys, inihain sa Kamara ang resolusyong na nag-uudyok sa National Communication Commission or NTC, no? Na suspindihin ang operasyon ng SWA or SUG Media Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng business name ng Sunshine Media Network or SMNI. Inihain ito ng PBA party list na si Representative Margarita Nograles. Matatandaan, pinatawag noon isang linggo ang SMNI matapos maglabas ng storya na umano'y nag-aakusa sa mayroong 1.8 billion na travel fund ang opisina ni Speaker Martin Romualdez. Yun po ang pinaka-topic. Ngayon mga kaibigan, nagtataka sila bakit itong si Congresswoman Nograles, siya po atat po siyang ipasara or ipasuspend ang SMNI. Atat po siya guys. Sobra. Talagang kahit nga yung mga expert nagtataka din anong nangyari sa babaeng to? Akala ko ba Duterte to? Kasi po, mga Davao yan alam ko taga Davao yung mga Nograles na yan Sabi pa nga ni Jason sa, hindi po sila nanalo sa Davao. Never po silang nanalo daan sa Davao na yan. Pagkalaban nila ang Duterte, panis po sila guys, hindi po sila nanalo. Sabi ko, kaya siguro siya nagkaaganyan. Ngayon mga kaibigan, ito po ang sinabi ni Mr. Jason sa patungkol po dito sa hearing na to. Panoorin po natin guys. Medyo mahaba po ito mga kaibigan. Pasensya na po kayo, mahaba po itong video na to. Marami po tayong mapupulot dito guys. At malalaman natin itong mga hunyango, itong mga nagbabalat kayo. Maraming balat kayo dun yung sa hearing na yun Na kung titingnan nyo mga kaibigan, mga supporter din pala sila ni Duterte. Talagang nakakagulat guys, Mga supporter din pala yung iba doon ni Duterte at pinupuntahan pa nila si Tatay Digong. Siyempre, binubola-bola siguro nila si Tatay Digong.
Tapos ngayon, sila yung nag-uudyok or sila yung itong si Nograles at si Kimbo, mga kaibigan, inatasan pala na hanapan ng butas ang SMNI. Grabe, di ba? Doble kara. Doble kara po. Ito po panoorin natin, mga kaibigan. Sabay-sabay po natin panoorin, guys, itong pasabog po ni Mr. J. Sonsa. Matindi po to, guys, no? Kaya humanda po tayong lahat. Ito na po, i-play na po natin, guys. My inside information is talagang dudulugin nila yung istasyon kasi unang-una nandyan si Duterte, nandyan si Mayor Digong nagpo-programa. I do not know kung anong consideration, no? Whether it is money, whether the consideration, kasi ang nagbulong sa akin, talagang yan si Congresswoman Kimbo at saka yan si Congresswoman Nograles ang naatasan na hanapan ng butas yung franchise ng SMNI. Never nanalo ang mga Nograles sa Davao sa politika. Ang laking tuwa nung malaman ko na para wala ng gulo, wala ng political animosity. In-accommodate ni Mayor Digong si Carlo doon sa cabinet secretary, pagkatapos in-appoint sa civil service. Kumbaga, murag di naman uso siguro kapingali karon ng utang kabubuton sa mga bagong tubo, Admar, no? Oh, hindi daw uso ang utang kabubuton. Sabi ni Mr. J. Sonsa. Oh, mukhang hindi na daw uso ang utang kabubuton. Oh, ano ba sa Tagalog ang utang kabubuton? Ano po sa Tagalog yan? Para maintindihan po nating lahat. Ang Tagalog po sa utang kabubuton, utang na loob. Oh, hindi na daw uso ang utang na loob ngayon. Dahil yung si Nograles na yan, mga kaibigan, in-appoint po yan ni Tatay Digong. Kasi naawa po si Tatay Digong. Hindi po sila nakakapasok sa politika. Nakapasok lang po sila sa politika nung in-appoint siya ni Tatay Digong. Kaya dapat magpasalamat sila kay Tatay Digong. Pero anong ginagawa niya ngayon sa SMNI? Bakit siya pa ngayon ang nangunguna para isuspend ang franchise ng SMNI? Kapal talaga ng muka. At ayon po dito sa ating source, mga kaibigan, ito palang si Congressman Nograles ay naging anchor din pala ng SMNI yan. Naging anchor po ng SMNI, saglit lang, mga kaibigan. At talagang nagbe-bless pa daw yan kay Pastor Kibuloy. Naging anchor po siya ng SMNI. Itong si Congresswoman Nograles. Ang tindi, di ba? O, ito po panoorin po natin, guys. At pag-usapan natin ang ibang mga ganap ngayon at kaugnay rin sa investigasyon ng SMNI franchise recently. Sir Jay, mayong buntag diha ang aside, sir. At Marvilando po at MJ Mondeha sa Pulso ng Bayan. Live tayo in National TV. Salamat po. Magandang umaga sa inyo at magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa mga facilities ng SMNI. Good morning. Mayong buntag, sir. Si Admar po ito. Sir, alam ko makaka-relate kayo sa matagal nyo po sa pamamahayag. Nakikita nyo po ba na ang ginawa ng Kamara dito nga po sa SMNI, particular sa mga anchors po ng SMNI, kung ikaw po ay aktibo pa, halimbawa nasa pamamahayag ka pa, nasa height ka pa ng iyong pamamahayag na karir at naganap ito, magkukos ba ito ng chilling effect po sa inyo? Malaki impact niyan. Kaya nga ako nung kasi sinusubaybayan ko, pinapanood ko. Nalulungkot ako, Admar, MJ, kasi ang taas na respeto ko sa Kongreso, especially sa House of Representatives. And I remember, minsan na-imbita ko rin as a resource person nung kapanahunan nung issue ng suhulan sa NLEX na anong tawag nito, na pinagbibigyan ng pera yung mga congressman. I remember kasi ako ang nag-discuss niyan on the air, no, sa radyo at sa television. So sinumo nila ako. Sabi ko, wala namang problema. So I attended. I made sure na
anong tawag nito, nagdala ako ng abogado para at least guided ako. Dahil yun naman talaga ang dapat, ano, lahat ng anong tawag nito, mga pagdinig, kung kinakailangan mo ng legal advice, dapat you will be provided a counsel of your choice, no? So, kasama ko noon sila Teddy Chudorte at saka si may isang abogado pa, no? Pagkatapos, yung sabi nila, kaya mo bang pangalanan? Sabi ko, sir, malinaw po ang Section 1 ng Republic Act 3 at Republic Act 1477 na hindi ko po pwedeng banggitin sa inyo ang source ng aking information. At tapos, kaya sabi nila, sige, kung hindi ba pwede, kaya mo bang sabihin in, tawag nito, in executive session? Sabi ko, sir, bakit ho kinakailangan ng executive session? Public yan, kinakailangan ng publiko alam. Ngayon, kung ako'y pipilitin ninyo, at kasi katulad din mo, gusto nilang anong pangalan nito, bigyan ako ng tawag nito ng cite for contempt. Sabi ko, sir, kung isa-cite for contempt ninyo ako, anong tawag nito, might as well ka ako, di sabihin ko na, pero ayoko ng executive session, gusto ko open court. O sabi ko, sige, umpisahan na ho natin, Mr. Chairman, kako kay Congressman Abaya noon, umpisahan ho natin, senyor, kumpleto naman ako nalistahan dito, nandito naman halos yung lahat ng ibubulgar ko, kung gusto ninyo, kasi live naman tayo on TV, on camera, biglang sinuspend yung session, hindi na tinuloy. Kasi kompleto ako, pati video, pati Pero, ang mabuti naman, kasi nagkaroon ng bagong batas, yung Republic Act, yung SOTO law, ngayon, pagkatapos noon, which guarantees yung mga mamamahayag na hindi mapipilit na sabihin na bulgar kung saan nanggaling ang source, no? Pero sa kaso nila Mr. Celis at saka ni Miss Badoy, anong tawag dito, wala namang dapat anong tawag nito, panggigipit ng gano'n, kasi simple lang let them replay the video at doon makikita na nagtanong yung mama. Kaya ako tinatanong nga sa mga post ko, kailan pa naging kasalanan sa mundo o maging sa Diyos yung pagtatanong. Kaya nga, for them to cite the two anchors of SMNI with the contempt, sa tingin ko kalabisan na yon. That is why I am glad that some lawyers are now filing cases of anong tawag nito sa Supreme Court ng habeas corpus. Isa pa MJ, Admar, maganda sigurong malaan ng mga taong bayan na nito lamang, siguro mga 2 weeks ago, kung di ako nagkakamali, nagkaroon ng landmark decision ng Supreme Court which now forms part of the laws of the land, yung kaso ng Farmally versus Senate, na sinasabi ng Supreme Court, while the court recognizes the contempt powers of Congress, it cannot abuse it. No? It hindi siya pwedeng abusuhin. Kaya yan, malinaw yan, no? So, ewan ko, kasi nanghinayang ako at nalulungkot kasi yung chairman ng committee na nagtatanong, kaibigan ko pa yan, si Gaston Bunting, ano ba nangyari? At yung asawa niyan, dating producer namin sa ABS-CBN. So, they should know kung ano yung mga patakaran. Tapos si Congressman Acop, dati namang gentleman yan at mananabong yan, katulad ko. Dati, hindi ko maintindihan bakit gano'n ang inaasta, no? Si Mr. Pimentel ng Surigao.
Hindi ko rin maintindihan bakit ganun ang inaasta niya. Hindi ko kilala yung ibang congressman. Akala mo parang mga asulul kung magtatanong. Nawala yung respeto ko sa Mandali, no? Dito sa 19th Congress. Parang, I don't know, anong nakaka-trigger sa kanyang ganyang behavior, no? I should, pag naluwas ako sa syudad, magtatanong ako sa mga psychiatrists at sa mga psychologists, ano ang dahilan, bakit nagkakaganito yung mga taong dati naman ay disente, no? Ano kaya ang triggering Pera yan, pera. Ano naman? May nagsabi. May kwento talagang buhay, Opo, may nagsabi po Sir Jay na kailangan daw accredited ka at member ng KBP bago mo ma-invoke yung shield law. Bilang veterano sir sa pamamahayag, approve po ba yun sa inyo? Wala pong ganon. Ganito, bigyan natin ng historical siguro ang tao para maintindihan, ano? Ang KBP at saka BMC, no? Kabasanan ng mga broadcasters sa Pilipinas at Broadcast Media Council ay itinatag nung panahon ng batas militar. Umiiral ang batas militar sa bansa. Panahon ng martial law. Dahil noon, si Kada Duroy Valencia, no? Sumalangit ang kaluluwa. At si Mr. Barreiro, no? Tony Barreiro, sumalangit na rin ang kaluluwa. Naisip nila, kasi noon ang issue ginigipit dahil martial law, no? Sabi nila, para magkaroon ng boses at iisang tinig ang mga nasa media noon, inorganize yan, no? Sinabi nila, nag-meeting-meeting yung mga may-ari ng mga network, mga istasyon, mga impilan ng radyo, telebisyon. Nagkaisa sila na itatag ang isang samahan, no? Na tinawag na KBP para magkaroon sila ng single voice in trying to temper the impact of martial law on press freedom. Tapos sabi nila, Apulakay, sabi na kay Presidente Marcos noon, kami na ho ang magdidisiplina sa aming mga sarili o sa aming mga tao para nang sa ganon ay anong tawag nito, kung pagkaroon ng leverage doon sa martial law. Yun ang simula niyan. Tapos noong 1983 na inilift ng martial law, nawala na po yung kasi unang-una voluntary yan Atmar, no, MJ. So kung gusto mong maging membro ka. Kung hindi, wala namang pilitan. As a matter of fact, karamihan sa mga malalaking network, hindi na miyembro ng KBP. Kasi ang nangyari, wala naman sila pakinabang, no? Ano ba pakinabang mo? Nagbabayad ka buwan-buwan ng fees, no? Anong tawag niyan? Parang dues. Pagkatapos, panahon kasi noon, ang nangyari, after martial law nga pala, naging parang parang sige, pabiyembro tayo ng KBP. Parang na sa ganon, hindi tayo mahirapan maningil sa mga advertising agency. Yun ang talagang binibiraw ko ng mga inside stories dyan, ano? Nung nakita nila na masyado nang nagdidikta, no? Especially when a small network were occupying leadership at KBP, nagreklamo yung mga malalaki, no? Ay, bakit nyo kami pinipigilan kung ilang commercial ilalagay namin, no? Tapos mumultahan nyo kami. So finally, ang ginawa lang, umalis sila sa KBP. Ngayon yung sinasabing accreditation panahon ng martial law yun. Wala naman tayong martial law ngayon unless this government likes to project that it has indeed the effects of martial law, no? Kung parang ganon. Pero wala po. Ang accreditation should now come from the network itself. Hindi po parang yan. Before martial law, wala namang accreditation. Kanya-kanya. Pag ikaw nasa ABS-CBN, pag ikaw nasa Manila Broadcasting, nasa Associated Broadcasting, sa Channel 5 noon, kasi malaking network noon, RMN, ABS-CBN, Manila Broadcasting, Channel 11, ABC5, yung TV5 ngayon, sila ang nag-accredit. Ngayon, may mga samahan
KBP cannot say na hindi namin accredited yun. Unang-una, hindi naman miyembro ninyo yan. Paano nyo ma-accredit? That's why ako mismo, sabi ko nga, bakit ba, ang tanga-tanga pa ng ibang congressman, pinipilit ko gano'n, apparently, wala. Hindi ko naman, ayaw ko naman sabihin bobo sila, no, o tanga. Siguro hindi lang nila alam na gano'n, no? So, yun ang, to answer your question, Admar, MJ, ang accreditation must come from the network itself. If at all, yun ang gusto nilang mangyari. Pero sinabi ko, halimbawa, ako yung general manager station manager ng SMNI o ng DZAR, ito ba si Celis o tsaka si Badoy accredited nyo? Natural, makakapag-programa ba yan kung hindi namin accredited? Sir Jay, si Admar po ulit ito. Kumbaga para ang sinasabi po ang pinapoint out po ni Mr. Jason sa mga kaibigan na kahit hindi ka naman miyembro ng KBP pwede pa rin. Kasi guys, yan si Jason sa po mga kaibigan, matagal na po yan sa pagiging journalist. Talagang dati pa yan, pinapanood na natin yan, di ba? Kaya alam na alam po niya guys, hindi po siya pwedeng, wala po siyang credibility. Malakas po ang credibility ni Mr. Jason sa, kaya alam na alam niyang pasikot-sikot dyan. Kaya yung ginagawa nila sa Senado guys, kay Eric tsaka kay Loren Badoy, talagang masasabi natin mga kaibigan, may paglabag talaga doon. Meron po silang may labis po, no, yung ginawa nila kay Eric, hindi po pwede nilang gawin yun sa isang namamahayag kasi nga may freedom lahat eh. 'Di ba? Sa mga hindi pa po nagtuslok-tuslok, makikisuyo po kami, no, pakituslok-tuslok lang po mga kaibigan. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at paki-share po ang video. Ayan. 'Di ba? Libre po 'yan, guys, no? Libre po magtuslok, no? Libre po magpindot ng likes, libre din mag-subscribe at libre din mag-share ng videos. Ano pa hinintay nyo? Tuslokin nyo na! Ayan, maraming salamat po. Ayan. Si Vicky Bade. Ayan. Singapore. Bade or Bade? No? Singapore pala to si Vicky Bade. Jasmine Talahuron. Kawawa naman sir, si Jason. Pinag-initan din nila yun. Pinag-iinitan, alam mo, itong si Jason sa guys, marami na pong experience yan patungkol po sa mga hearing guys. Alam na niya ang mangyayari dyan. Kaya nga nagtaka siya bakit na-contempt si Eric siya kasi Loren Badoy Dahil hindi naman talaga nako-contempt ang mga journalist Di ba? Journalist nga sila ibig sabihin, talagang punteriya nila ipasara ang SMNI. Yun lang po ang gusto nila guys. Ituloy po natin si Mr. Jason sa. Ito na po. Kasi mali na naman po dito sa inamyendahan na Soto Law na basahin ko lang yung kanyang sa section 1 without prejudice. Nabanggit dito kung sino-sino lang yung pwede, no? Under the civil law, any publisher, owner or duly recognized, ito yata yung nababanggit ni ng isang na mga kongresista, duly recognized accredited journalist, writer, reporter, contributor, opinion writer, editor, columnist, manager, media practitioner involved in the writing, editing. So hindi ba saklaw doon si Ka-Eric? Saklaw. Sabi ko nga the mere fact na sila nag-a-anchor, it presupposes that they are accredited by the network, by SMNI. Ang mga dyan, ang mga hindi accredited dyan, yung mga sampay bakod. Alam mo yung sampay bakod, yung bang may daldalang tape recorder pupunta sa probinsya, sa Office of the Governor or Mayor. Sir, interviewin kita, ganyan. Pero actually, wala namang network. Mga hausaw. Sir, yun, mga gano'n. Pero when you're doing regular broadcast or you write regularly, not even regularly, kahit na once a week ka, kung nasa dyaryo ka and you maintain a page, a column, an opinion, you form part of that media outlet. Sir Jay, kung susundin po, especially now dahil may social media, if I am a blogger, I will accredit myself as a media man on my own blog or my own page or my own YouTube channel.
Kasi nag-iba ng panahon eh. Unless natutulog itong mga congressman ng mga 20 years ago at ayaw nilang tanggapin na meron ng pagbabago sa lipunan, wala, patay tayo riyan. Kung susundin po yung sinasabi ng ilang kongresista na dapat ay yung mga accredited lang is hawak ng KBP, di ba meron ding mga broadcast entity na tumiwalag na rin sa KBP. Ibig sabihin, may paglabag din sila. So dapat din silang ipatawag sa Kongreso. Kung susundin yung argumentong yan, wala accreditation sila Mel Chanco. Sila yung yumaong, sila lahat ng mga nasa DCWP, lahat ng nasa GMA7, lahat ng nasa ABS-CBN ngayon, sila Noli de Castro, hindi sila accredited ngayon kung yun ang kanilang pagbabasihan. Because these are already non-KBP members. But they're going on the air. Di ba? I am very, anong tawag nito, very... Anong tawag yan? Prangka-prangka lang ba? Walang halong kahipokrituhan. Correct. Prangkahe lang. Sir Jay, ito mong nangyayari sa mga anchor ng SMNI, do you think may epekto rin ito sa pag-broadcast ng ibang mga broadcaster din sa ibang mga himpilan na lalo pat pag nagkaipitan, kailangan mong pangalanan ng iyong source no matter what? Parang ganon. Hindi pwede. That is why, sabi ko nga, I am glad that Attorney Panelo and Attorney Roque are bringing this matter to the court, no? Kasi hindi pwedeng pabayaan yan because ang estilo na naman talaga ito ang totohanan diyan. Talagang dinuduro lang naman eh. May ibang purpose sila. They want to send a message na, "Uy, wag niyo kaming gagalawin, wag yung pag-uusapan yung mga kabulastugan namin, yung mga kaso namin na nakapending sa ombudsman, mga plunder, mga ganon, mga graft and corruption. Kung hindi, patatawag namin kayo, patapos pakukulong namin kayo." Hindi ho pwede yung ganon, no? Yung pa nga ang isa anong tawag nito? Unang-una, ang hindi ko maintindihan bakit ang tatapang nitong mga congressman na hindi naman sila, kunyari lang totoo na hindi naman, no, na merong bin-broadcast na ganito na sobra-sobra ang gastos, etc. Bakit hindi si speaker ang umarap at sabihin niya, "O ikaw, asan ang mo?" Kasi at saka hindi ako, nagtataka ako bakit ayaw nilang ipa-replay yung mismong audio at saka video ng broadcast na nagtatanong yung announcer nyo dyan sa SMNI. Kasi doon lalabas na eh. Talagang nagtatanong lang eh. Ako ilang beses ko ni-review yan, hindi lang 12 beses. Baka maaaring iba ang tono ni kanya-kanyang estilo yan. Unang-una, may pagkabisayan ang inflection ni Ka-Eric, no? So baka ang dating sa mga taga-Quezon katulad ni JJ Suarez ba yun, no? Baka ang dating sa kanya, nag-aakusa na yung ganon. Kanya-kanya kasing dialect yan eh. Kasi ang Kapampangan, maragsa rin magtanong yan, baka akala mo nag-aakusa. So, anong tawag nito? Yan, simple lang nambubuli yan para wag nang umimik. Hindi naman po pwede yan. Remember, yung media is the fourth estate. Ang trabaho niya magbantay sa lahat ng kabulastugan sa gobyerno. Ito kanya-kanyang trabaho. Ang trabaho nila magpanday ng batas, no? Opo. Sir Jay, maiba lang ako ng konti, sir. Nabasa ko ito sa mga post mo recently. Alam naman po natin na sa SMNI ay may programa si former President Rodrigo Duterte at ang nakaupo ngayon sa Davao City ay ang kanyang anak na si Mayor Baste. Ngayon, may nagtanong nung nakaraang araw na taga Davao din na congresswoman at na parang sa pakiwari ko sa iyong post, may epekto ito sa local politics sa Davao City. Ano bang pakiwari mo dito, sir? Yes. Kasi ganito yan, Ako unang-una,
nagtataka lang dito kay Miss Margarita ata pangalan niyan eh. Anak ng kaibigan ko yan, si Boy, no? Si Boy Nograles. Ang naalala ko, unang naalala ko, nung nagpapalakas pa sila ng kanilang list, PBA, nagprograma pa yan sa SMNI eh. Tama ba ako? Meron sir, kasama siya doon sa naging panandalian, kasama namin siya sa programang Pinoy Legal Minds with Attorney Mark Tolentino. Yun nga, no? Pangalawa, nagturo pa siya in the same school which is a sister institution of SMNI sa Jose Maria College. Nagtuturo yan ng college, sa College of Law, kung di ako nagkakamali. Tama ba ako? Tama, I've read sir. That is why nasyak ako nung malaman ko na isa siya sa nag-uutos sa National Telecommunication na suspendihin ang permit to operate ng SMNI. So, anong tawag nito? Kung sabagay ako, hindi ako nagtataka sa ganyang pag-uugali, no? Kasi kilala ko yung pamilyang yan eh. Magmula sa lolo, sa tatay, sa mga tiyuhin. Hindi ko na expound, no? Pero yung mga nakikinig siguro, lalo na yung mga taga-Davao, would know, kung saan klase kung sabihin niya pa, no offense meant, kung saan klase mananap ni, no? Mananap. So, ibig sabihin ng mananap, mga kaibigan, hayop, no? Anong klaseng hayop tong mga to? Sabi kasi niya mananap eh. Anong klase daw hayop itong mga nasa Congress? Ang daming buhaya, yan, mga buhaya. Yeah, be that as it may, my inside information is talagang dudulugin nila yung istasyon kasi unang-una nandyan si Duterte. Nandyan si Mayor Digong nagpo-programa. I do not know kung anong consideration, no? Whether it is money, whether the consideration, kasi ang nagbulong sa akin, talagang yan si Congresswoman Kimbo at saka yan si Congresswoman Nograles ang naatasan na anong tawag ito, hanapan ng butas yung franchise ng SMNI. Never nanalo ang mga Nograles sa Davao magmula sa kay Boy hanggang sa kung sino pang the only redeeming factor nga na nakabalik sila sa politika is nang in-appoint, no? Except for being a congressman dahil anong tawag nito, pero tandaan mo yung first district yan sa Matina area, pag naglagay ng kandidatong malakas dyan ang grupo nila Duterte, hindi kahit kailan, kaya nilagay na lang nila, tagtayo na lang sila ng district. Dahil wala nang paglalagyan eh. Dahil takot sila na pag tumakbo sila uli, wala na talagang mananalo ng Nogales, no? Kaya laking tuwa nga nung malaman ko na para wala ng gulo, wala ng political animosity, in-accommodate ni Mayor Digong si Carlo doon sa cabinet secretary, pagkatapos in-appoint sa civil service. Kumbaga, murag di naman uso siguro kapingali karon ng utang kabubuton sa mga bagong tubo at mas, no? Ambot lang kasi. Ambot lang kasi. Kabaw ba sila? Kasi kung tutusin mo, anong tawag nito? At least ako, I was shocked, no? To find out that Migs was in the front and center of this demolition campaign, no? Ako, I would call it a demolition campaign. And hindi ako nagtataka kung hindi na ito ay hindi lang locally inspired, no? Kundi may kumpas din dito yung puti. Alam mo naman kung ganong galit ng puti kay Pastor Kibuloy dahil lumaki yung kingdom sa Amerika
Karamihan sa mga funder sa CIA, mga anong tawag, tsaka sa FBI, mga ano yan, yung mga religious organization sa Amerika. So, hindi ako nagtataka kung bakit mas marugdog, masigasig itong hangarin ng mga ibang mambabatas. Kasi, tandaan mo, ito huling-huli. Nung kumakampanya, nung tumakbo senador si Speaker, lumalaw pa yan dyan. Nung tumakbo presidente, si Bongbong, halos linggo-linggo nandyan sila Sandro, pati si Bongbong. Nagmamano kay Pastor. Nung makuha na nila yung kanilang hangarin, na-elect na sila, iba naman ngayon, no? So, hindi ko alam bakit ganyan ang nangyari, no? Pagkatapos, at saka hindi ko gusto itong gabayan yan. Ito, anong petsa na tayo ngayon, Admar? Ngayon ay December 7. December 7. Thursday. Ilang araw na lang magsisinidye na yung Kongreso, di ba? Next week, sir. Na. December 13. December 13. Okay. Before December 13, doon sa nangyaring unang hearing, no? Involving Badoy, SMNI, and Celis, ang sabi nung kung sino man yung nagsalita on behalf of Congress na naglabas ng isang kaprasong bond paper na may nakatype na mga figure na sinasabing yun ang ginastos sa travel, no? Sa travel expenses na 39 million something, no? Kako, ipagpalagay na nating totoo yung kanilang sinasabi, which I don't believe anyway. Because unang-una, kung may dapat ang magpaliwanag doon si Congresswoman Yeda Romualdez, ang chairman ng Committee on Accounts. Si Party List Representative Romualdez ng Tingog ay asawa ni Speaker Romualdez. Kaya ako, sabi ko nga, may conjugal leadership sa House of Representatives. But be that as it may, anong tawag nito? Siyang nagpaliwanag. Kasi tingnan mo, nakailang biyahe ang mga congressman abroad. Ako, hindi naman sa pagmamayabang, alam ko yung gastos pag nag-abroad. Easily, pag isang tao, hindi bababayan sa mga kalahating milyon. Pamasahe, hotel, pagkain, etc. Sila, kung lumakad, di naman lumalakad yan mag-isa. May kasama asawa yan, kundi man mistress, o di ba staff, di ba? Tapos, mag-aarkila yan ng mga limousine kasi social eh. Kailangan mo itindig ang dangal ng Pilipinas. So, Well mga kaibigan, dito nga talaga natin makikita kung saan nga ba talaga ang 1.8 billion travel expenses ng mga tambaluslos na ito. Saan napunta at talagang walang mapapakita na resibo. Siguro ang alam nila na porkit nakulong si Ka Eric at Ka Badoy ay wala nang maglalabas at wala nang matapang na magbabatikos sa kanila at hahanapin pa ang mga resibo. Ngayon nga ay talagang pinipiga itong si Romualdez, Lisa Smugs at Kuting ng Norte dahil pa lamang sa ngayon ay nagpapakita na sila ng mga interes sa kanilang mga kapalpakan at plano na masama sa bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyo, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.